Kristo sa pagpalang hapon sa bawat isa sa atin. Siguro masayahin tayo dahil simple. Galing tayo sa pagpupuyat. Kumbaga, sabi nga, ang espiritu malakas, ang katawan mahina. Kaya, nagsasariling sikap yung katawan para ibigay yung hilig. Pero, kahit paano, masaya pa rin tayo dahil yung gawain, hindi naman pwedeng sabihin ko na huwag kang matulog, naka-edit din ako. Ibig sabihin, yung katawan natin mahina talaga. Pero, ang pakikiisa natin, kahit na mahina ang katawan, nandito pa rin tayo. Para gampanan ang kalooban ng Diyos. Kaya ganapin. Meron po tayong mga sitas bilang pakikibahagi sa araw na ito. Sasariwain natin at bibigyan buhay para ma-connect natin sa ating mga buhay. Sapagkat hindi naman tama yung sinabi ng sinundan ko, hindi naman constant. Yung isang mata, banal na tayo. Dinadahan-dahan niya. Katulad din yan ng bata, kapag ang bata palatano, sabi natin, makulit, ibig sabihin nun, iipon siya ng mga informasyon, depende sa sinasabi ng magulang. Kaya siya tanong ng tanong. Pag hindi pala tanong, tahimik lang, ibig sabihin, ayaw matuto. Pero pag makulit, gusto niyang i-discover kung ano yung bagay na dapat niyang malaman. Kaya kung mali yung turo ng magulang, mali din yung kalala. Nangyari din yan sa school. Sabi sa Bible, ang sanglibutan, pigs. Pagdating sa school, bilog ang mundo. Magkukontra na. Ngayon po, ang sitas ngayon sa Ebanghelyo ni San Marcos, sa Kapitulo 7, versikulo 14 hanggang 23. Ang sabi ganito, at muling pinalapit niya sa kanya ang karamihan at sinabi sa kanila, pakinggan ninyong lahat ako at inyong unawain. Dito po, kumbaga, ang nais ng ating dakilang Panginoon, lahat ng kanyang sinasabi, tinatanggap ng ating tainga at ina-analyze. Pakinggan ninyo at inyong unawain. Halimbawa, nakaupo tayo dyan, tapos nakaiblit. Nakikinig yung tainga natin, pero hindi makapag-analyze dahil yung diwa nawawala. Nagpapahinga. Pero kung nandun, sabi dun sa Roma 12, ialay ninyo ang iyong sarili bilang buhay, banal at kalugod-lugod. Pag sinabing buhay, active. Nakikiisa sa gawain. Kapag awitan, umaawit din kahit hindi niya alam yung lyrics. Sa banal, ibig sabihin nakapaglinis na ng sarili. At kalugod-lugod. Kumbaga, sabi sa Bicol, walang mayong kudi. Baka may hindi ka pa pinatawad dyan. So, mangyayari dyan, magiging fake yung pagsamba dahil sayang yung kasasagot namin ng ama namin, patawarin mo kami ng aming mga kasama. Daya naman namin, hindi ka pa nagpatawad eh. Di sinungaling. Kaya dapat magpatawad muna. Sabi dito, ngayon, yung mga salita na pinapakinggan natin, wala po dito exempted. Pakinggan ninyong lahat. Ibig sabihin, lahat ng tao, kinakailang makinig. At inyong unawain. Ano yung unawain natin? Walang anumang nasa labas ng katawan ng tao na pagpasok sa kanya ay makahahawa sa kanya.
Datapwat ang mga bagay na nagsisilabas sa tao, yaon ang nangakakahawa sa tao. Magbigay tayo ng halimbawa. Hindi ba kapag tayo meron tayong tinatawag na senses. May mata, may ilong, tainga. 10 na lang, 2 na lang, 10 natin para hindi tayo mahirapan. Yung ilong. Hindi ka ba, baga kapag tayo ay may sipon, tayo'y humatsing, yung katabi natin walang sipon, hindi ba nakakahawa? Ganon din sa bibig. Kung ano yung lumalabas sa bibig, nakakahawa din sa tao. Pero yung pumapasok, hindi po yun nakakahawa. Bakit po? Ang mangyayari po niyan, sarili niya lang ang masisira. Hindi mo mahahawa yung kapo mo. Halimbawa, kumain ka ng may lason. Ikaw lang naman ang malalason, hindi yung ibang tao. Dahil ikaw lang naman ang kumain. Pag sinabing hawa, madadamay. Hindi madadamay yung iba. Dahil sa isa lang naman na bibig pumasok o sa isang ilong din lang pumasok. Halimbawa, sabi ngayon mayroong virus. Ang nakakahawa yung lumalabas, yung pumapasok. Ibig sabihin, ang lahat ng hinihinga natin, papasok sa ilong, malinis yan. Mula yan sa Diyos. Pero bakit kailangan natin magtakip? Dapat pala, ang takpan natin ang bibig para wag nang magsalita, hindi yung ilong. Sapagkat minsan, yun ang nakakahawa, mas mapanganib po yung bibig. Kaya ang komposisyon niya, isang dila na maliit na sangkap na maaaring makapagsunog ng kanyang buong pagkatao. Kaya siya binakurang ng 32 ngipin, taas, baba, para kagatin niya yung dila na yan na mapanganib. Pwedeng makasira yan ng kapwa. Pero, sa social media, uso yan. May kanta pa nga yan, yung Marites. Diba? Yan po yung mga tao na wala pong ibang pinupukusan, yung iba. Pero yung sarili hindi niya nakikita. Ngayon po, sa pamagitan nito, ma-analyze natin, halimbawa, ito yung bibig. Ang pumapasok sa bibig, yung pagkain. Ang lumalabas, yung sinasabi. Ang pumapasok naman sa, halimbawa, sa ilong, o yung sinisingkot natin, galing yan sa sariwang hangin, pero yung inilalabas natin, yung mga mikrobyo naman, katulad ng sipon. Diba? Mga sampul yun. Ngayon, ang nangyari ganito. At nang pumasok siya sa bahay, na mula sa karamihan, ay tinanong sa kanya ng kanyang mga alagad ang talinaga. Pag-aralan natin mga kapatid, dahil nga yung mga alagad ng ating dakilang Panginoon, nag-aaral pa lang. Hindi pa nila maunawaan kung ano ang ibig sabihin ng ating dakilang Panginoon. Kaya, maiksi lang yung sinabi niya, pero malalim na yun. Pero dahil tayo, pinapangunahan ng Espiritu, madali nang unawain yun. Pero, ano ang paliwanag ng ating dakilang Panginoon? Nung tanungin siya dahil simple, tao pa naman, hindi pa naman naunawaan masyado. Ito ang sagot ng ating dakilang Panginoon. At sinabi niya sa kanila, kayo bagang naman ay wala ring pag-iisip? Hindi pa baga ninyo nalalaman na anumang nasa labas na pumapasok sa tao ay hindi nakakahawa sa kanya? Sapagkat hindi pumapasok sa kanyang puso kundi sa kanyang tiyan at lumalabas sa dakong daanan ng dumi, sa salitang ito'y nililinis niya na ang lahat ng pagkain. Kaya kung pag-aralan po natin, mga kapatid, iba po kasi ang structure ng lumalabas sa bibig at yung pumapasok sa bibig. Ang pumapasok sa bibig, nilulunog, gamit ang laway, diretso yan sa lalamunan, papasok dito sa ating tiyan.
Tapos idinudumi. Yung shortcut. Sabi niya, digestive system process. Pero yung lumalabas sa bibig, bakit hindi galing sa tiyan? Dahil po, iyon na yung dikta nito at ito. Pwedeng emotional, halimbawa, madamdamin. Depende kasi yun sa kapalibutan. Sabi niya, kung panay ka manood ng drama, dramatic ang buhay. Lalo na kung pinapanood ko paborito yung awayan ng mag-asawa. Ang mangyayari niyan, kahit yung asawa mo, wala ka ng tiwala, akala mo meron na rin iba. Dahil nakatalim na yun sa utak lahat ng pinapanood. Akala natin, pati yung kasama natin sa bahay, ganun na rin ang ginagawa. Katulad din yun ng bata, kung ano yung natatanggap niya na aral o napapakinggan sa magulang, kalalakyan niya, lalo na yung natatanda, nagtatanim pa naman yan. Pero ang bata, kapag yan ay pwede pang baguhin yan, madali pang i-reformat. Dahil hindi po siya nagtatanim ng galit. Pero yung matatanda, kapag nasaktan ang puso at yung isip, siguradong nagtatanim talaga yan yung sama ng loob. Galit na galit sa kanyang kapwa. Ngayon, ano-ano po ba ang mga bagay na lumalabas sa bibig ng tao? Sabi ng ating dakilang Panginoon, at sinabi niya, ang lumalabas sa tao, yaon ang nakakahawa sa tao. Ano-ano po ba yung nakakahawa sa tao? Sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng mga tao lumalabas ang masasamang pag-iisip. Ano daw? Hindi ba natin magsalita ka lang ng ano ko yung ginagawa ng asawa ko ngayon? Yung bagang masasamang akala. Ano pa nandito? Masasamang pag-iisip. Kasi yung isip natin, sabi nga, tagapagpalikha yan ng mga masamang pag-iisip. At taga-memorize din ng mga dati na nating naisip, tinanggap na natin. Dalawa po kasi ng composition niya ng ating utak. Sabi niya, una yung conscious mind sa subconscious. Yung conscious, yung kamalayan natin, yung nakikita natin palagi natin na-experience. Pero, kapag yan po ay palagi natin ginagawa o naging habit na natin araw-araw, yung subconscious na dinidevelop. Parang nangyayari po niyan, hindi ba ganun tayo bata pa? Kapag inaaraw-araw tayo ng magulang na pagkatapos kumain mag-toothbrush, pag palagi yung ginagawa, nanidevelop yung subconscious, hanggang sa, iba na yung iniisip natin, nagsasarili na yung kamay at bibig natin, mag-toothbrush at isa. Pero wala na sa utak natin yan. Kumbaga, nakaprogram na kasi yan sa utak. Ganyan din po sa pagpapakabuting loob. Pinapractice, sinasanayan, para mapunta tayo doon sa tinatawag na kasaksalan. Halimbawa, sa pag-inom, kung dati, todo bali tayo sa pag-inom, bahala na, basta ang sabi, magtira ng pang-uwi kahit hinlalaki ng kamay o paa. Para lang magkagabang, may tulak ng makauwi lang. Ngayon, nung nakapakinig na ng Ebanghelyo, dinadahan-dahan niya na alisin yung alak kahit sa katulad din naman yung treatment yan, di ba, yung mga baliw. Hindi naman agad na pag pinasok mo ng mental ang isang baliw, magaling na. Meron pa rin treatment yan. May ilalagay papainom dyan ng mga drugs, pababa ng pababa yung content nang sa ganon, makabalik sa dati niyang kalagayan. Akala natin hindi na wala ng drugs dyan. Pinasok namin ng meron yan, binababaan lang yung dosage para wala ng epekto.
hanggang sa makabalik sa dati na wala na talagang drugs sa katawan. Kasi hindi naman yan maalis, nasa dugo po yan. Kaya kung tayo po, kung ano yung paligid natin, halimbawa, meron tayong palaging nakikita na kung magbiro, hindi natin nakukontrol ang sarili, kung araw-arawin talaga tayo nun, yun ang makakasanayan natin. Pero kung iba naman bagay ang gawin natin, matuturuan natin ang ating sarili ng mga bagay na iba naman. Kaya ganyan po ang nangyayari. Kaya po, para maunawaan natin yung mga bagay na nagmumula sa puso, dapat po kinakailangan hindi lang ito, kundi kung may combination yung dalawa na yan. Bakit po? Kung ano yung nandito, ina-analyze nito. Dapat po ba itong sabihin? Dapat po bang ipalabas? Dahil po, baka minsan, di natin napansin, akala natin yung sinasabi natin, mabuti pa sa kapwa, pero yun pala, hindi na, ikapapahamak na nila. Kaya isa sa alang-alang natin, yung magiging kalagayan ng mga tao na makakarinig ng ating sinasabi, kung sila ba ay kinakailangan tanggapin nila yung aral na ito o hindi, o baka sila'y mapahamak dahil sa pakikinig lamang ng ating sasabihin. Ano pa sabi nito? Ang pagdaraya. Halimbawa, ano-ano mga pagdaraya? Sa trabaho, malimit yan, oras. Minsan, Brad, pakitime in muna lang ako. Kasi pag-tiklat pa ang gamit. Kapag ang oras alas 8 ang pasok, dinaya mo ng 7:15 at 1 minute, pandaraya pa rin yun. Halimbawa, sa timbangan, hindi ka naging tapat sa kilo, kulang ng 1 gramo, mukhang 10 gramo, pandaraya pa rin yun. Sino pa ang pinakadakilang mandaraya? Yung kalaban ng Diyos. Ano pa? Ang mga pakikiapid. Ano pa? Yung mga pakikiapid. Nabanggit ko na ito dati noon. Yung pakikiapid, yun bang, yung iba kasi yung pangangalon niya sa pakikiapid, yung pangangalon niya, committed yung lalaki sa kanyang, o kaya babae, sa kanyang asawa, tapos naghanap ng iba, yun ang pangangalon niya. Yung pakikiapid, yun naman yung, alam mo nang may asawa, nirelasyon mo pa. Parang gano'n. Ano ba sabi dito? Ang mga pagnanakaw. Itong nakakatangkong pagnanakaw, minsan, hindi natin ginagawa. Pero, kahit look out lang, taga-inform ka lang na umalis na siya, kunin mo na. Yun lang, dalamay lang ng pagnanakaw. Kasama na rin sa pagnanakaw kahit hindi siya ang dumampot o kumuha. Naranasan ko nga sa Maynila yun, ang cellphone, mabilis na. Pagpasok ng jeep, pag-ikot, labas, hablot yung tasan mo sa kanyang kasama. Mga bata yung pati ang mga tagasalo. Tapos kung saan-saan dyan. Hindi mo na mahanap dahil iba-iba yung pinagpasapasahan. Kaya, minsan nakakatakot din yan. Dapat po yan ay hindi manggagaling sa atin. Ano pa? Ang mga pagpatay sa kapwa-tao. Ngayon, kung pag-aralan natin, ngayon, tama yung sinabi kanina, normal na lang ang pagpatay. Ang mas nakakatakot pa, kahit hindi pa naman oras, pinapatay na. Lalo kung nag-50-50, wala nang nagbibisita o nagdadalaw sa ospital, tinutuluyan na. Lalo nang nagka-COVID, kahit hindi pa naman mamamatay, pag nagpirma na yung bantay, automatic patay. Kaya po, kung titingnan natin, dito sa ibabaw ng sanglibutan, yung pagpatay, halimbawa ang isang tao yung mananamba, tayo yung naging dahilan upang hindi na siya magsamba, pinatay na natin yung ugnayan niya sa Diyos.
pagpatay na rin yun. Kasi ang ibig sabihin ng kamatayan, pagkahiwalay. Pag siniparate na natin ang isang tao sa Diyos, pagpatay po yun. Mas nakakatakot po noon ang hatol. Ano pang sabi dito? Ang mga pangangalo niya, ito na yung sinabi ko kanina, yung pangangalo niya, yung siyempre, babae, lalaki, pinagsama sila sa tinatawag na pag-ibig. Sabi, hindi naman kami kasal. Hindi kasal sa papel, o sa pare, o sa simbahan. Pero sa Diyos, kasal yun. Sabi sa Bicol, kasalan. Pwedeng kasal iyan o kasalanan. Kaya, kung ang isang babae, iniwan niyang pamilya na, ganun din ang lalaki, nagsama sila, at nagbuo silang pamilya o nagtaguyod ng isang pamilya, kasal po yan sa harapan ng Diyos sapagkat pinagbuklod sila sa tinatawag na pag-ibig. Ngayon, kung ang isa doon naghanap ng iba dahil hindi na kontento sa kanyang asawa, ang nangyari dyan, yun ay yung pangangalo niya. Kaya po, para maintindihan natin, dapat bago mag-commit ang lalaki sa babae, halimbawa binata, dalaga, sabi nga, kung pakikisamahan mo siya, siya na yung pinaka-the best. Dahil gusto mo siyang maging mapag-asawa, siya na yung pinakamaganda sa paningin ng lalaki. At siya na rin yung pinakagwapo sa lahat ng lalaki. Kaya pakikisamahan mo siya. Kaya titinan dyan, hindi naman yung panlabas, kahit pinakagwapo pa yan, kung Subaru naman, ang mahalaga dyan, yung kalooban. Nandiyan ang puso, nandiyan nananahan ang pag-ibig sa babae at sa lalaki para hindi na tumingin sa iba. Ang mga kasakiman. Ang mga kasakiman po ay kagaya ng halimbawa, tayo ay tumatanggap ng mga biyaya at pagpapala dahil tayo ay nagsakripisyo, nagpagod. Yung nakuha nating bunga doon, kapag sinusulo natin, ayaw natin i-share, ang tawag ng kasakiman. Halimbawa, kaya naman natin tumulong sa kapwa, magmalimos, o kaya mahabag sa kapwa, pero hindi naman natin pinapagalaw ang ating kamay para gamitin yun at damputin yung gusto natin ibigay. Yun ang sinasabing kasakiman dahil sinasarili lang natin. Sa English, selfish, self, sarili, makasarili. Yan pong ibig sabihin niyan. Ang mga kasamaan, napakarami pong kasamaan. Pwedeng sa isip, pwedeng sa bibig, sa kilos natin, at sa iba pang mga bagay. Ano pang sabi nito? Ang matang masama. Ito po sa matang masama, ang mata natin, hindi naman talaga masama na nilikha yan. Larawan yan ng Diyos eh. Yun nga lang, nagiging masama yung mata kasi mapanghusga. Halimbawa, nagkaroon lang ng diferensya yung mukha, pangit na ang tingin natin. Wala pong pangit sa atin, lahat tayo magaganda at gwapo. Pero ang tanong, sabi, ang ganda mo, ang gwapo mo. Ang tanong, ano ang pinagbatayan ng measurement para mo sabihin na gwapo o maganda? Siyempre, sa sukat-sukatin mo ba, tama ba yung haba ng mata, ng pilik mata, yung pagkabilog ng... Kaya ayun ba dapat, may pinagbabatayan ba tayo para tayong maghusga sa pamamagitan ng mata? Wala naman po eh. Ibig sabihin, kung anong meron yung ating kapwa, yun din tayo. Meron din tayo, kumukurap-kurap din yan.
Pwede mong, hindi kang umaksin patuloy pa, kung ano-ano. Lahat ng nagagawa naman ng mata. Ang problema, kapag ito umiral yung isip, ang lahat na lang nakikita natin, yung uwing ng ating kapwa, pero yung katahilan na halos nakatakip na dyan sa mata natin, hindi natin nakikita. Kaya dapat, titingnan muna natin ang sarili bago tayo maghusga sa ating kapwa. Ano pang sabi dito? Ang ang kapusungan. Ang kapusungan naman po, related to sa Espiritu Santo. Sabi ng ating dakilang Panginoon, ang magkasala laban sa anak ng tao ay may kapatawaran. Subalit, ang magkasala laban sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran. Ibig pong sabihin, ang lahat ng humagupit, sumampal, dumura, yumura sa pagkatao ng ating dakilang Panginoon sa kanyang katawan, pati yung naglatigo sa kanya, pati yung nagpako at lahat na nanalagit sa kanya, may kapatawaran yun. Pero yung kontrahin natin yung aral niya, yung ibanghilyo niya, ang tawag ng kapusungan. Sapagkat may Espiritu Santo po doon na nakakatalastas ng ating pag-iisip. Wala po tayong karapatan na kontrahin yun, kundi ang gagawin na lang natin, umayo na lang tayo. Bagamat mabigat, tanggapin ang mga aral ng ating dakilang Panginoon dahil meron tayong mga dating ginagawa na kumukontra doon. Pero pagkaminsan, kapag tinanggap natin sa ating sarili na tayo'y makasalanan, mababago po ang ating pag-iisip. Kaya kinakailangan natin pakinggan, pagnilay-nilayan ang mga aral na ating napapakinggan. Yun po ang magpapabago sa bawat isa sa atin. Ano pang sabi dito? Ang kapalaluan. Kung pag-aaralan po natin, ang kapalaluan, ito yung pinabantayan ng kalaban ng Diyos. Kapag ang tao ay tumatanggap na ng kapurihan, lalong-lalo na may karangalan sa kanyang sarili, tapos palagi pang binabati, sabihin pa, I'm proud of you. Minsan, nagmamalaki na. Dapat po, umiiral pa rin yung kapakumbabaan sapagkat yun ang susi ng pagtatagumpay. Kaya po ang ating dakilang Panginoon nagtagumpay dito sa ibabaw ng sanglibutan dahil nanatili siya sa kapakumbabaan. Kung yun po, ginawang huwara ng ating dakilang Panginoon, gawin din natin, kaya din natin yan ang maging mapagpakumbaba. Para makuha natin yung susi na masunod natin ang aral ng ating dakilang Panginoon. Ang kamangmangan. Halimbawa, kahit na alam na natin nagpapakunwari pa tayong mangmang. Alam na natin yung mga gawang mabubuti, yung matutuwid, yung ayon sa kalooban ng Diyos, pero nagpapakunwari tayong mangmang. Magiging kasang-ayon na tayo ng mga eskribas at mga parisiyo na mga mapagpaimbabaw. Dapat po, magpakatotoo tayo sa harapan ng ating kapwa. Ano pang sabi dito? Ang lahat ng masasamang bagay nito ay nasa loob nagsisipanggaling at nangakakahawa sa tao. Kasi po, halimbawa, mandaraya tayo. Pag nakita ng kapwa, magiging madaya na rin siya. Tayo ay magnanakaw. Kapag nakikita, may pakikinabangin pala ako sa pagnanakaw, magiging magnanakaw na rin siya. Yun kaya po, nakakahawa. Ibig sabihin, maaaring dumami yung mga magnanakaw. Yung mga magdaraya, yung mamumuso, yung masasamang, matang masama. Kaya po, sa buhay dito sa ibabaw ng sanglibutan, kinakailangan meron po tayong isang bagay na pinag-uukulan natin ng pansin. Dapat mag-focus po tayo.
gawin natin kung ano ang ayon sa kalooban ng Diyos. Upang masunod natin ang kanyang kalooban, kinakailangan huwag nating bibigyang daan na tayo mapahamak, kundi gawin natin kung ano ang kalooban niya. Sapagkat ang lahat ng lumalabas sa bibig ng tao, doon po nanggagaling ang ikapapahamak natin. Siguro hanggang dyan na lang po ang pagkikibahagi natin dahil marami na ang sumasang-ayon. Salamat at pagpalain tayo ng Diyos, ano man ang kahilingan, idulog natin sa Diyos at ipagtatanong sa atin ang kagalingan sa lahat ng ating karamdaman.